sabi niya, ang akala niya raw from the very start, Operation Romanov is about the assassination project against BP Sara. Yung pala daw, against the first family. Madalit sabi, doon mo na makikita na itong investigador na to, hindi niya alam pala kung anong iniimbestigahan niya. Wala, talagang it's a useless witness, but useful to the defense. Ano po ang nakikita niyong takbo? Ano ang napatunayan sa ikalimang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Napatunayan ng prosecution na wala sa pala silang kaso laban kay Vice Presidente Duterte. Alam mo, natatawa ako dito sa presentasyon nila. Nagkanda taranta na kasi nga, unang-una, hindi dapat nila priniset yun because it's a useless witness but very useful to the defense. Kasi nga, lumalabas nga doon, from the very start pala, yung investigan siya, how-shaw. Hindi totoo ang investigan niya. Pangalawa, sinasabi niya na kung mapakinggan mo kanina, parang ang naging ground nila para i-demanda siya, yun daw kasing mga utterances niya ay manghihikayat sa taong bayan na mag-asa laban sa gobyerno. Pero yung si Robin Padilla, di ba, huli nagtanong, sinira niya lahat yung ilang oras, isang tanong lang, 2-3 tanong lang. Tanong, meron bang mga ginawa ang taong bayan as a result? Meron bang mga seditious act? Sagot niya, wala. O madalit sabi, itong testigong ito, sa halip na makatulong sa prosecution, napatunayan na talaga palang walang kaso ang gobyerno. Kaya, yung 2 testigo, di ba may 2 testigo, matras na sila dahil daw hindi na kailangan. Talaga namang hindi kailangan kasi yung mga purposes nila, wala naman nagki-question doon. Isa pa, ginamit lang ng abogadang isa para magpropaganda na naman. Kaya propaganda, proceeding na naman to. Ito namang si presiding officer, pinabayaan lang ng pinabayaan. Improper na yun. Yun ang aking masasabi. At tomorrow wala silang ihaharap, ano? Sa Monday, tomorrow wala. Magde-discuss lang po sila. Since dinrap na po nila si Attorney Zulaika Lopez and si Captain Bello. And on Monday, si Attorney Matibag na po. What are your expectation po? Matibag? Hindi ko alam kung anong nature ng testimonya niya. Kung ang nature ng testimonya niya, nag-imbestiga siya, lumalabas, yung mga tao niya, nagwala. So, ano pag yung kukorek niya doon? Mismong tao niya nag-imbestiga. Ang umamin na. Anong inamin? Inamin na hindi naman talaga sila nag-imbestiga doon sa mas mahalagang bagay. Kung totoo na itong si Vice Presidente Duterte, yung mga sinabi niya doon, napatunayan nila. In fact, inamin nila na hindi nila inimbestiga na kung sino yung assassin. Basta naniwala lang sila kasi Vice Presidente daw siya, kasi daw galit ng ano bang mga testimonya yun. Kaya, wala. Sorry. Mukhang you're losing your case. And kapansin-pansin na paulit-ulit yung na-mention yung Operation Romanov, and every time itatanong o nare-raise yung Operation Romanov, ang sinasabi ni Attorney Lotoc, una niyan itong nadinig o narinig kay kay Mayor Baste Duterte. Hindi lang yun ang di ba, ang sabi niya, ang akala niya raw from the very start, Operation Romanov is about the assassination project against BP Sara. Yung pala daw, against the first family. Madalit sabi, doon mo na makikita na itong investigador na to, hindi niya alam pala kung anong iniimbestigahan niya. Wala, talagang it's a useless witness, but useful to the defense. Iting po sa takbo for the past, since last week hanggang ngayon po, nagkaroon na po ba, nakikita na ba kayong magandang level of proof na makikita natin to convict the Vice President, no, as an impeachable official?
Unang-una, hindi lang, walang level of, kasi pag sinabi mo level of proof, may proof at anong antas. Yes. Wala nga proof eh. The proof is she did not commit the crime charged against her. And emphasizing on the grave threats, and of course, yung sinasabi ng inciting to sedition is not enough to say na nagkaroon ng betrayal of public trust? Definitely. Anong betrayal doon? Unang-una, yung gaya ng paulit-ulit ko sinabi, yung pong mga payag niya ron ay resulta ng panganib sa kanyang buhay. Unang-una, nananawagan siya sa taong bayan. Nagsusumbong siya na may threat sa buhay niya. At pag may nangyari sa kanya, pinaghihinalaan niya itong tatlo kasi sila ang may hawak ng kapangyarihan, sila ang nang-o-oppress. Madalit sabi, she's just making sumbong. Papatay na ako ng mga tao itong tatlong ito. Kaya pag namatay ako, pwede mo ba pagiganti niyo ako, bigyan ko ng katarungan. Pangalawa, ang nakikita ko pa doon, yung sinabi niyang, kung baga parang, papatayin kita. Sagot niya, papataunahan kita, papatayin muna rin kita. Madalit sabi, yun ang depensa niya sa sarili. Hoping na pag sinabi niya na papapatay din kita pag ako namatay, baka naman matakot ka, huwag mo na ituloy yung plano mo sa akin. Parang ganun lang yun. And sa tingin niyo po, Attorney Sal, ano ba yung dapat na maging standard of proof sa isang impeachment po? Aba, mataas ang standard kasi tingnan mo lang ang mga grounds. High crime. Can you imagine high crime? Grave threat is not a high crime. Inciting to the sedition is a high crime. So paano mo masasabing, kaya nga high crime, pag masyadong kung heinous ang crime mo, ibig sabihin yung tungkulin mo ay pinagtaksilan mo yung oath of office mo. Dito nga wala eh. Kaya hindi dapat, in the first place, dapat nga walang impeachment. Pero, gaya na sinabi, ito po kasi, plinano na nila ito. Mulat sa pool, ang target talaga nila ito, yung mag-amang Duterte. Kaya nila kinulong si Duterte, tinapon sa dahig, para mawalan ng suporta si Inday Sara pag siya tumakbo. Kaya nila impeach ito, gusto nilang i-disqualify para hindi na makatakbo, para manatili sila sa kapangyarihan. That's the long and short of it. And sa show natin, we discussed na nakukulangan tayo sa 2 minutes na binibigay sa mga senator judge. They discussed kanina na mas mahaba yung oras nila sa pagtatanong. What's your take? Mas mahaba ang oras nila. Dapat talaga mas mahaba ang oras nila kasi sila mga judges. Kasi they really have to ask questions that will enlighten them on the facts and the circumstances that may have not been unearthed because either the omission on the part of each counsel or because of ignorance on their part. Hindi sila marunong magtanong. Kaya kailangan magtanong din sila. Kaya sa pagtatanong nila, maraming lumalabas. Kaya nakakatulong sila pag nagtanong sila.